Yo mga kadonatics, nako naman. Willie Revillame namamangka sa dalawang ilog. Alam naman natin na tatakbo siyang pagka-senador, right? Ngayon, gusto niyang kunin ang tiwala at ang boto ng DDS at ng mga Marcoses. You cannot serve two masters at the same time. Kaya pala nag-independent to. Ganon yung gusto niya. Biruin mo, ayaw niyang umamin na nalilink siya kay Tatay Digong. At the same time, may mga videos na para siyang mga tuta kung magsalita sa harap ni Tatay Digong. Pag itong si Willie Revillame mananalo, ewan ko na lang anong mangyari sa Pilipinas. Pag ibinoto mo si Willie Revillame, isa ka na sa mga ob-ob ng Pilipinas. Ay nako, let's watch the video. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makipag-Englishan ako, ang gagawin ko, hep hep. Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Kendeng-kendeng. Dapat may ganun na lang, masaya. Ay nako ni Mori Willie. Kung yan iboboto mo, ewan ko na lang sa'yo. Alam mo, may interview siya bago lang at tinanong siya sa kanyang plataforma. Of course, pag tatakbo ka sa isang posisyon, local man yan or national, always may plataforma ka. Pero itong si Willie Revillame, tinanong siya kung ano yung plataforma niya. Alam mo yung sinagot niya? Pagtulong. Sa mga mahihirap daw. Ewan ko. Actually, wala talaga siyang plataforma. Eto, panoorin nyo. Alam mo, yung bills na yan, The bills are hundreds ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative Para talaga. saan? Para sa bansa? Ang dami na ang batas na ginawa. Eh ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, ba't It's ano her job gagawin ko? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa ng from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas na? Ang pinaka gusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Alam mo, isa pang problema natin, yung mga teachers na bumabiyahe ng ilog. Yung kanilang mga eskwelahan na nakikita mo. Paulit-ulit na lang yan ganyan. Pag may bagyo, tanggal ang bubong, tanggal ang ano. Bakit hindi tayo gumawa ng matibay na ng mga eskwela? So ano po ang solusyon doon? Kami bilang senador, ano po yung Hindi pa ipapile ako ninyo senador eh. na bill? Hindi ko sakaling kayo po ay manalo. Ayun ang pag-uusapan. Hindi mo na ako madaliin. Sandali ka. Kapapile ko lang eh. Huwag mo ako madaliin sa buhay Hindi, naman. okay, so mag-iikot yun na lang. Doon pa siya doon pa siya gagawa ng plataforma pag manalo. Anong klaseng candidate ka? Especially sa Senado. Nako naman. Kaya nga may different agencies, may different branches. At yung agency nyo at yung branch ng legislative, of course. Kaya nga, legislative yan eh. Kasi gagawa kayo ng batas niyan. Pero itong si Willie Revillame, ewan ko na lang kung nag-research ba to or... At ito namang continuation ng video na to. I-deny niya na may connection siya or link kay Tatay Digong. Eh, natatandaan yung video na nag-declare siya na tatakbo siya pagka-senador. Ang pagkasabi niya is, ready na ako. Para siyang tuta sa harap ni Tatay Digong. Parang nagmamakaawa sa mga audiences na, iboto niyo ako pagka-senador. Tapos ngayon, ganyan lang yung reaction niya. Let's watch it. Yun nga lang, kayo po ay nalilink sa former President Rodrigo Duterte. Lalo na tinaas niyo po yung kamay Hindi, ninyo. pakicheck mo yung nalilink ha. Noong January 2024, tinaas Anong niya. nalilink kami? Doon sa Maisog Rally, parang sinabi niyo rin na handa na kayong tumakbo. Hindi ko sinabi yun. Noong January Hindi, 2024. handa na ako magpasaya at tumulong. Hindi ko Pero sinabi in-endorse Pero- po pero kayo. may In-endorse litrato. po kayo ni President. Tinaas Ginawa ka yung na kamay nga, niyo. oh. Tinaas yung kamay Eh, niyo. ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Will naman eh. Boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa Maisog Rally na very political. Kasama niyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Eh, hindi naman. Kasi tinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo senador before. Hindi pa ako handa. Yun lang. Yun nga yung next question ko sa iyo actually. He was encouraging you to run in 2022, Pero ito diba? so 5 p.m. kayo magna 9 o'clock pa lang. I know it's only been 4 hours since nag-file kayo, Kuya Will. Pero may mga lumapit na ba, nag-text sa'yo or sa mga tao ninyo na gustong makipag-alyansa, makipag-coalition? Wala pa naman. Pero willing ka? Kung makakabuti sa lahat eh. Wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat ano. So, I your can go doors with the are always president, I open. can go with the PDP lang. Kung sino kasama, kaya nga independent ako. Alam mo, kung mamimili ako ng tao,
bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Nakita mo itong suot ko puti? Walang bahid ng dumi. Walang kulay na iba. Ikaw po ba nagsabi kay former President Duterte that you're running for I Senate? talked to Senator Bongo, pagpaalam mo ako. I talked to the Vice President na sabi ko, I'm running. Kanina lang po yun, yung conversations niyo with Kahapon. Ano po sabi nila? Ay na, ayaw sumugot ng straight, no? In another word, dininay niya ang link niya sa mga Duterte. Wala silang napapala sa interview na to kasi puro philosophical yung mga sagot niya. Which is, sometimes it can be used but most of the time cannot. Nasa politika ka at nasa third highest position ka ng bansa. Tapos, idadaan mo lang sa jokes. Ay, nako, panoorin yung isang interview niya dito na about impeachment of Inday Sara Duterte. Let's watch it. I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Kailangan makita ko ano yung pinapahid sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng batas at kung ano yung ebidensya. Kung guilty, di, ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Pero kung di guilty, dito na ako sa hindi guilty. Mahirap kasi mag-comment right now. Una, I just wanna tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. So it's hard to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya, sa katandaan niyo po ito, ayun, yan din siya, pangalawang presidente. Pangalawa, vice presidente po ang kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh, wala pa eh. Wala pang mga trial. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Yun lang. Thank you. Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So, mahirap naman maging, ano mo na, siyempre gusto ko muna makikita yung talagang, I'm with the senators, no? Well, about, dun sa, siyempre pag-aalalan mo to. Ngayon, nasa isip ko na, sino yung mga gagaling na abogadong kukuhanin ko, the young and the seniors, para makontribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdidesisyon dito basta-basta. You have your team, you have your legal team, so lahat ng ito, hindi pa pag-aaralan nyo. Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba magiging decision ko dito? With your decision also. It's not me, it's the legal team. Doon sa magiging team namin. And of course, kung magiging one of the judges ko, di ba, jurors ka ng Senate, mag-uusap-usap kayong 24 senators. So, alamin mo talaga kung dapat ba, kailangan bang i-impeach? Pero ba talagang kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, siyempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa akong pinangahawakan about the impeachment. In another words, dininay mo na, hindi ka makakomment kasi dininay mo ng mga Duterte. And I know for sure at the back of your mind na guilty na sila. Guilty na si Inday Sara. Ngayon, he's acting like he's a senator now. What the? Pag itong mananalo, hopeless ang Pinas. Stand-up comedian. Host? Tatakbong pagka-senador? Grabe! Anong klase? Anong meron tayo sa Pilipinas? Dapat siguro ibahin na yung 1987 Constitution natin. Bakit may mga ganito na pinapayagan na tatakbo tapos mananalo pa? Ay nako, itong mga artista like Bong Revilla. Sasayawan ka lang ng budots. Yung mga tao din, ang saya-saya. Okay, buboto ko to. Ano na, Pilipinas. Hey, goodbye.